Good morning po sa bawat isa po sa atin. Patuloy po tayong lalapit sa Panginoon. It's another day, it's another devotion. At patuloy po tayong magkaroon po at maglaan ng panahon sa ating Diyos na buhay. Ang aking pong talata na inagbubulay-bulayan ay ang 2 Corinthians chapter 4, 7 to 12 po. At dito ay pinapakita po at nakita ko po yung kung saan po na tayo bilang mga anak ng Diyos ay meron po tayong tinatawag na nakikita po sa atin yung kamatayan ni Kristo, and the same thing din po yung buhay na inalok din po ng Panginoon sa Kristo, yung eternal life. At dito makikita po natin mga kapatid na yung hiwaga po nung pagkakaroon po ng karunungan na binigay sa atin ng ating Diyos, especially po yung kaligtasan. At makita natin dito na kung saan po na tayo inilintulad po sa isang banga ng clay, no? Na kung saan po kung paano pong pinoform po yung banga, no? O bago siya magawa, marami po mga bagay na proseso bago ho siya mabuo. At ito pinapakita po sa atin na kadalasan po tayo bilang mga anak ng Diyos, meron tayong tinatawag dinadaanan. Bagamat may mga problema po tayo, merong pagsubok na dinadaanan sa buhay, pero patuloy pa rin po tayong nagiging isang halimbawa na kung saan po may pagsubok ka man, ay hindi po tayo kayang masira po kaagad-agad. Hindi tayo mawawasak bilang katawan o bilang jar, dahil nga po sa tinatawag na nasa atin po yung kahulugan po ng mensahe na kung saan po paano po pumasok po ang buhay natin sa tinatawag na kaligtasan na binoffer po ng Panginoon. Ibig ko sabihin, tayo bilang mga anak ng Diyos ay meron na pong kapahayagan sa atin na papasok po talaga tayo sa tinatawag na mga bagay na pinagdaanan din po ng ating Panginoon Kristo. At ang isa pa, makita natin na ang ating pong katawan ay temporal lamang po dito sa mundong ibabaw. At mayroong panahon na ito po ay mamamatay, masisira. Pero dahil po sa kasalukuyang sitwasyon, hanggat nandito pa tayo buhay, ay nahayag po sa atin yung kapangyarihan ng Diyos na iniingatan po tayo na po iniingatan yung ating pong buhay. Kung saan po ang mga atake po ng kaaway at maging ang mga problema at mga kaakibat na sufferings po ay hindi kayang sirain po ng ating ng katawang ito na anumang bagay na yun. Ibig sabihin, dahil nandun na po yung tinatawag na pag-iingat po ng ating Diyos. Katulad po nung binabanggit ng Proverbs na yung pong mga tao na nagsasabi na sila po ay nakakatayo o buhay, pero sa kabila nun ay ang kanila pong panuntunan sa buhay ay lingid at lihis po sa Panginoon. Ibig po sabihin, hindi sila kumikilala ng Diyos, ay sila po ay ikukondem, sila po ay masisira. Pero ang mga tao na inuugatan ng salita ng Diyos, ng righteous way of God, ito po ay hindi ma-remove o hindi masisira dahil nakatayo siya na mayroong paninindigan at mayroong pananampalataya sa Diyos. Hindi kayang ibagsak ng kaaway o ng mga bagay, especially po, no? Kung makikita po natin, mayroong mga pagkakataon ngayon na ang tao po ay sinisiraan, ang tao po ay ginagawa ng masama.
Pero kung siya po ay marami ho kasi ngayon fake news, mga ganung bagay ang uso-uso po ngayon. Pero kapag siya po ay nasa katotohanan at siya po ay talagang patuloy po na nagbibigay kaluguran sa Diyos at yung salita ng Diyos ay sumasa kanya, hindi ho siya kaya pabagsakin ng sino man. Naligid po doon sa mga naglalabanan sa mga korte na kapag ikaw ay nasa iyo po ang katotohanan, kahit na ano pong pagpaparatang sa iyo ng anumang bagay sa mundong ibabaw na ako sa iyo, kapag ikaw ay nasa katuwiran at ikaw ay nasa Diyos na buhay, hindi nila kayang pabagsakin ka o hindi ka nila kayang igupo, no? At mas sila pa po ang iko-condemn ng Diyos at ikaw ang itataas. So dito ay makita natin na bahagi ho ng buhay natin na talagang may mga ganitong issue na tayo po ay nabibigyan ng pansin. Pero dito po ay iba po ang sitwasyon na nangyayari sa sinasabi ni Pablo. Na sila po ay naghahayag po ng salita ng Diyos. May mga tao, may mga ibang mga katuruan na bumabalandra po habang sila po ay nagtuturo na kung saan po naroon ang pag-uusig po, no? Naroon yung mga bagay na nangyayari po doon para po ibagsak po ang kanilang pananampalatay paniniwala. Naroon po yung mga pagsubok na nilalagay sa kanila at mga bagay na ginagawa ng kaaway ng Diablo. Pero patuloy po naninindigan po sila Pablo at sa kanyang paghihikayat na patuloy pong ihayag ang katotohanan at yun nga po yung gospel of truth. Kaya nga ho dito makita natin na ang ebanghelyo po ng ating Panginoon Kristo ay bahagi po tayo kung tayo po naghahayag ng salita ng Diyos. Bahagi po tayo na tayo po makakaranas po ng mga pagdidiin po nila at pagmamali po sa atin. Kaya ho dito, ang kontekstong ito ay nagpapakita ho na hindi po ito yung issue na kung saan po ay sa mga practical na nangyayari sa buhay. No? Wala po yan doon ang konteksto. Ang konteksto nito ay ipinapakita ng ating Panginoon Kristo na tayo bilang mga anak ng Diyos ay kaakibat na po yung tinatawag na paghihirap, tribulation, dahil po sa paghahayag ng gospel po. No? Kaya nga ho tayo, wag mo tayong matakot ho na maghayag po ng Ebanghelyo ni Kristo o ng gospel of truth, gospel of yung salvation, no? yung ginawa ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ito po yung ating dapat na pakaunahin. No? Hindi po natin dapat gamitin ang mga talata ng Biblia para lang po doon sa tinatawag ng sarili nating interpretasyon. May mga interpretasyon naman talaga na sadyang para po sa atin, but through the Holy Spirit na po iyon. Kasi ang mahalaga po rito mga kapatid na tayo ay sa pagka nagbasa ka na ho ng pataas po sa 2 Corinthians 4, nakalagay po doon na wag po tayong bumaling, no? Doon sa mga bagay na hindi na nakikita kasi lahat po yan lilipas yun. Bumaling po tayo doon sa hindi nakikita. Ito yung mahalaga po para po sa atin. Kaya naman sa magang ito, tuloy po tayong manindigan, manalangin, na tayo po yung mga anak ng Diyos at bahagi po tayo ng tiyatag ng pagiging ambasador at tayo po ay patuloy pong manalangin na iyag natin ang salita ng Diyos doon sa ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Iyag natin ang salita ng Diyos doon po sa mga taong hindi pa nakakakilala at doon po sa mga talagang dapat na ma-spread po ito ng ang katotohanan po ng salita ng Diyos, na mabigyan din po natin na ang kaligtasan pong na-offer ng ating Panginoon ay patuloy pong buhay at available po, no? Kaya po ito po yung ating mission po talaga, yung gospel ng Diyos
o yung mabuting balita ay maayag. Kasi po ang dami na pong fake news ngayon. Ang dami na pong balita na nakikita po tayo na hindi kumaayon po doon sa tinatawag na kalooban ng Diyos. Kaya naman kung mas marami pong fake news, mas dapat po natin ihayag ang tunay na salita ng Diyos. Ilagay po natin sa konteksto po kung bakit po tayo naghahayag po ng salita po ng Diyos. Para doon po sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Salamat po and good morning.